No, hindi pa siya namamatay, meron ng libingan, may mga invitation cards na, no, naka-internet pa yan, may package. Maging sa batas ng tao ngayon, sa Senado, sinabatas ng mga senador, at ito'y aprobado na mayroong discount ang pagbili ng kabaong, ng serbisyo. Kung may mag-offer sa'yo, pag namatay ka, buy one, take one. Papayag ka? Kailangan mayroon pang isa libre pa. Subhanallah. So ito yung mga pinaghahandaan ng tao ngayon. Hindi yung amal, hindi yung gawain na siyang mababaon niya sa kabilang buhay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, bigyan niyo lang ako ilang minuto kasi may malapit na ang salatul asar. So katulad ng pagpapaalala ni Ustad Mustafa, tunay na ang kamatayan, ito ay isa sa bahagi ng mga tinakda sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naniniwala tayo sa anim na pinaniniwalaan sa Islam bilang mga Muslim. At walang isang Muslim na nagsisikap na maging mabuting Muslim na hindi niya pinaniniwalaan ng qadar, tinadhana ng Allah subhanahu wa ta'ala. At bahagi ng pagtatakda ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang kamatayan. Katulad ng nabanggit kanina, huwag mo sabihin na ikaw ay malakas, mayaman, may impluwensya, sikat, macho, masculine, na ikaw ay exempted na sa kamatayan. Ang tagumpay ng buhay dito sa daigdig ay pagkatapos ng kamatayan. Hindi tayo tatagal dito at mag-uugat-ugat ang ating mga kamay, ang ating mga paa hanggang sa wakas ng panahon. Hindi. Mauna tayong tiyak sa panahon. Sapagkat bago tayo dumating, nandiyan na yung panahon. Lilipas din tayo, maiiwanan ng panahon. Maaari makaipon ka ng maraming yaman, makapag-asawa ka ng hanggang 4, dahil tayo mga Muslim, magkaroon ka ng maraming anak, ngunit lagi nating isipin na darating at darating ang panahon o ang takdang oras na tayo ay babawian ng buhay. Kaya nga, laging sinasabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, lagi ninyong alalahanin ang sumisira ng kaligayahan. Sapagkat ang isang taong minamahal niya ang dunya at ang mga nilalaman nito, masyadong nabubulag at nalalasing sa nilalaman ng dunya, nakakalimutan niya yung prerequisite. Once na tayo ay masyadong na-obsess sa nilalaman ng dunya, yung prerequisite nito ay nawawala. Ano yun? Yung akhirah. Yung akhirah. Anong ibig sabihin? Na isasaalang-alang natin ang kalagayan ng ating mga sarili, na tanuban natin ang kalagayan natin sarili sa akhirah, sakaling tayo ay bawian ng buhay. Sakaling halimbawa, binigyan ka na lamang ng ilang minuto at alam mong ikay mamamatay, di ba gagawin mo ng gagawin ng lahat ng iyong magagawa upang maging matuwid tayo at kalugod-lugod sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala? Lagi nating isipin nyo, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kung ikaw ay binigyan ng buhay at nakapagsala ka ng araw, huwag mo nang isipin na aabutan ka ng gabi. Kung ikaw naman ay nagsasala sa gabi, huwag mong isipin na ikaw ay aabutan pa ng kinabukasan, ng araw. Sapagkat upang maging maayos natin ang ating pamamaraan ng pag-ibada, kung alam mong ang isang tao, ikaw sa sarili mo ay mamamatay ka na mamaya, tiyak na gagawin mo ang lahat ng bagay na makabubuti para sa iyo. Kahit alam mong salat na sa oras, kulang na kulang ka na sa oras. Pero nakakalungkot mga minamahal na kapatid. Ngayong alam mo na ikay nasa kabataan pa lamang, na alam mong ikaw ay mayroong sapat na lakas, pero nakikita natin ang pagbababaya natin sa pagsasabuhay ng Islam. Na para bang hindi natin alintana na yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinasisinungalingan natin. Dahil sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma tadri nafsun ma taksibu gada, wa ma tadri nafsun bi ay ardin tamut. Tinitiyak ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo mamamatay. Ang problema, hindi natin alam, dahil si mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala sabi, hindi ninyo nalalaman kung ano ang kikitain nyo sa araw ng bukas, at hindi nyo nalalaman kung saan lupain kayo aabutan ng kamatayan. Kung pinaniniwalaan natin ang anim na pinaniniwalaan sa Islam, at naniniwala ka sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa araw ng paghuhukom, dapat paghandaan mo ang pagbabalik natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat paghandaan natin kung paano tayo sasalubungin sa araw ng paghuhukom. Paano tayo magsasalita? Paano tayo lilitisin? Ano yung mga mabubuting gawa natin? Ano yung masasamang gawa natin? Kapag ang isang tao, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ay inabutan ng kamatayan, 3 ang sasama sa kanyang libingan. Ang kanyang pamilya, ang kanyang yaman, ang kanyang mga gawa. Kapag ang kanyang gawa ay marami, yun ang makasama niya. Dahil yung dalawa ay aalis pagkatapos siya ay mailibing o maibaon sa kanyang libingan.
aalis ang kanyang pamilya, hindi naman siya sasamahan doon all the way hanggang sa araw ng paghuhukom. Ganon din ang yaman, lilipas at kukupas. Maging ang pinambalot sa kanyang tela ay masisira. Babalik. Nahnu minat turab. Tayo mula sa alikabok. At tayo yung katawan ng lupa natin magiging alabok. So ano ang ating mababaon doon, mga minamahal na kapatid? Yung amal, yung gawa. Kung mas marami ang mabuti, mas marami ang masama, mas marami ang kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala, o mas marami ang kinamumuhian ng Allah. Ang mabigat pa dito, naabutan ng kamatayan ng isang tao na hindi sumamba sa Allah. Ganyan ang kalagayan ng isang tao kung sa ibawian na ng buhay. Kaya nga lamang, yung paghahanda natin ng kamatayan, iba. Nabanggit nga kanina ni Ustad, kukuha ng mga burial plan, insurance. No? Hindi pa siya namamatay, mayroon ng libingan, may mga invitation cards na, no? Naka-internet pa yan, may package. Maging sa batas ng tao ngayon, sa Senado, sinabatas ng mga senador, at ito'y aprobado na mayroong discount ang pagbili ng kabaong, ng serbisyo. Kita niyo yan? Kung may mag-offer sa'yo, pag namatay ka, buy one, take one, papayag ka? Ha? Kailangan mayroon pang isa libre pa. Subhanallah. So ito yung mga pinaghahandaan ng tao ngayon, hindi yung mga amal. Hindi yung amal, hindi yung gawain na siyang mababaon niya sa kabilang buhay. Sapagkat yung mga yaman natin, dami mong sasakyan, yung magaganda mong palasyo, yung impluwensya mo sa lipunan, dahil ikaw ay tanyag na tao sa lipunan, hindi mo kayang dalhin sa kabilang buhay. Hindi yan po pwedeng i-ransom kay kamatayan, kay malakatulmot. O, wag mo na ha, extend mo lang kung kahit 1 linggo lang. Hindi yun po pwede. Walang ganong mangyayari. Kapag tinakdanan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang isang tao ay namatay, mamamatay siya sa ayaw at sa gusto niya. Merong mga tao na mamatay dalawang kalagayan. Merong nakakita na ba kayo na mamatay nangingisay? Meron namang banayad na banayad sa kanya ang kanyang pagmatay. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yung mga palatandaan ng mga mabuting kamatayan ay yung bagyang pinawisan ng kanyang kilay. At parang hinugot ang kanyang kaluluwa mula sa sisidlang balat. Ganon dumadaloy. Parang tubig na dumadaloy sa sisidlang balat. Samantalang ang mga tao naman na makasalanan ay hahatakin ng kanyang kaluluwa kahit ayaw lumabas hanggang sa magkagutay-gutay ito. Kaya mapapansin ninyo, nangingisay siya kung saan pumapasok ayaw bumitaw ng kanyang kaluluwa. Naalala ko, yung lola ko, kapag napag-uusapan kasi kamatay, naalala ko yung lola ko kasi namatay siya sa harapan ko. Mamamatay na lang siya, alam mo kung anong sinasabi? Yung sinaing, nasusunog na. Yung sinampay. Isipin mo mamamatay ang tao, naaalala niya yung accounts niya. Yung accounts. Iniisip niya kung paano hahatiin sa kanyang mga anak. O yung simpleng pamumuhay na nagbabalik sa kanya yung lahat ng kanyang ginagawa. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laki na mutakum la ilaha illallah." Ibigkas ninyo sa mga taong naghihingalo ang la ilaha illallah. Pabigkas niya sa kanila. So sa atin bilang mga Muslim, alam na natin ang gagawin kapag nakita natin ng isang kapatid na mamamatay, parang siya nagdideliryo na, pabigkas mo sa kanya ang la ilaha illallah. Kapag nakapahinga na, pabigkas mo ulit hanggang sa maabutan siya ng kamatayan. Dahil ang pagbigkas ng la ilaha illallah, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah fadakhala al-jannah." Sino man ang kanyang huling binigkas, lumabas sa kanyang bibig ay walang ibang Diyos, nakarapat dapat sambahin maliban ng Allah, siya makapapasok sa paraiso. I'm sure, no doubt, lahat tayo dito gusto makapasok sa paraiso. So you need to die. Sino gusto nang mamatay dito ngayon para makapasok ng paraiso? Nakangiti kayo lahat Parang ayaw niyo pa munang mamatay. Yan ang reality. Sinasabi natin, pinag-aaralan natin na ang isang Muslim hindi natatakot mamatay. Pero nakalulungkot pag tinanong, pwede ka na bang mamatay ngayon? Gusto mo na bang mamatay para makapasok ka ng paraiso? Hindi tayo makasagot agad. That's the reality. Dapat sa isang Muslim, kapag pinag-uusapan ng kamatayan, mas lalong lumalambot ang kanyang puso. Mas lalong nagkakaroon ng pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil iisipin mo yung mga bagay na hindi mo pa na-ipiprepare, na ihahanda sa pagharap mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi nating isipin yun. Kasi bakit? Kung di natin iisipin ang bagay na yun, mananatili lang ba tayong gumagawa ng kasalanan? Mananatili na lang ba tayo sa pagiging syabab natin na walang iniintindi, kundi ang makapaglayaw o makapagligalig sa mundo, makapaglibot o ano pa mang mga bagay? Dapat maunawaan natin na pag-aalalahanin ng ating kamatayan
na tayo ibabalik sa Allah subhanahu wa ta'ala at magsusulit sa lahat ng ating mga ginagawa. Ano man ang ating ginagawa ngayon, maliit man o malaki, tsak na ito ipapakita sa atin sa araw ng paghuhukom. Okay? So, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَةٍ شَرًّا يَرَهُ. Tunay na ang inyong mga kabutihan, kahit maliliit, ito iipunin ng Allah at ipapakita sa inyo. Kailan? Sa araw ng paghukom. Ganon din, huwag natin kakalimutan na ang ating mga masasamang gawa, iipunin din. At ipapakita kahit ito'y maliliit, papakita to sa araw ng paghukom. Ngayon, kung ang ating mga gawa kahit na may maliliit lamang, ay marami at naipon, mas marami sa kabutihan, saan tayo pupulutin? Sabihin, brother, may la ilaha illallah naman ako eh. Gusto mo ba na maparusahan ka muna sa apoy ng impyerno bago ka makapasok ng paraiso? Mag-stop over ka muna? Kasi may la ilaha illallah ka, inshallah makapasok ka sa paraiso. Pero kung nakapasok ka doon sa araw ng paghukom na ikaw ay mayroong dapat pagbayaran sa libingan, sa nakasalanan sa araw ng paghukom, mapunta ka sa impyerno. Pagkatapos mong bayaran ito ay saka ka palang aahunin ng mga anghel. At isa ka sa tatawaging al-jahannamiyun, mga taong papasok sa paraiso na mula sa impyerno. So mga minamahal na kapatid, oras na ng adhan, no? Lagi nating alalahanin na tayo makagawa ng kabutihan, ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala, at panatiliin natin ang ating sinseridad, ikhlas, panatiliin natin ang ating takwa. Ito yung paghahanda sa ating kamatayan. Magkaroon tayo ng ganap na takwa. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nadidinig natin ito pag Friday. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha haqqa tuqatih, wala tamutuna illa wa antum muslimun. Ang pagkamatay, hindi natin kayang pigilan. Pero yung pagmimili na ikaw'y mamatay at maabot ng kamatayan bilang isang Muslim, pwede mong gawin. Kaya mong piliin. So yung pananatili sa Islam, pananatili sa kaluguran ng Allah, pananatili ng pagkatakot sa Allah, yun ang paghahanda natin sa kamatayan. Kaya panatili natin alalahanin ng Allah, lagi tayong magdikrir sa Allah subhanahu wa ta'ala, alalahanin ng la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.